Sa punto pong ito ay makakausap natin ang political analyst at executive director ng Institute for Political and Electoral Reform na si Mr. Mon Casiple. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Mr. Mon, can you hear me? Oh, sige lang, sige lang. Abo, unang-una, ano ho ang reaksyon ninyo sa mga sinabi po kahapon ni Pangulong Duterte? Unang-una tungkol po sa mga nagawa na raw ng kanyang gobyerno. Malaki yung nagawa niya. Humaba yung kanyang speech, ano? Yung expected natin, sinabi niya, yung anti-drug campaign niya, yung foreign policy, yung peace talks, ano? Yung BBL, yung sa Marawi, of course. Meron din siyang mga sinabi actually na hindi natin in-expect na mahaba ang diskusyon. Ito yung environment mining. Itong economic program niya na may industrialization pa lang binabalak siya. No? Yung kanyang tax reform ay doon niya pinailalim. Meron din siyang mga sinabi na akala ng marami kahit ako na pahabain na yung usapan pero mabilisan lang. Yung federalism, ano? Kahit yung ilang mga serbisyo gaya ng edukasyon, hindi masyadong natalakay. So parang mixed yan wala naman ako in-expect na resulta kasi 1 year pa lang. Marami naman yan ongoing. Ang lumilabas na impresyon talagang busy siya. Marami siyang sinimulan at ongoing na trabaho. Yung sinasabi rin kasi ng ilan pong mga militante, sana nabanggit man lang yung tungkol sa kontraktualisasyon at yung sa ENDO, 'di ba, na kanila ho talagang pinagmamarcha yan noong paman, ano, na yan sana daw ay nabanggit. Ano hong tingin niyo dahil hindi ito nabanggit doon Wala, kasi nagkaroon siya ng initiative na lalo mo yung department order, ano? Pero tinanggihan ng mga labor groups. Ang alam ko dyan, ongoing pa yung mga negosasyon nila. Kasi marami doon sa mga types ng endo o kontraktualisasyon ay illegal o di kaya ay nangangailangan ng pagbabago sa batas. Hindi yan, ako wala kong in-expect dyan na matatapos ng isang taon yung mga usapan dyan. Alright, yung pagdating naman ho doon sa mga birada na niya, no, sa kanyang mga tinitignang kaaway tulad ho ni Senadora Laila de Lima at ganun din, syempre, yung pagdating ho doon sa sinasabi na parang nabanggit na rin yung Balanggiga at sa US, ano sa tingin niyo magiging effect naman ito sa international community? Parang tuloy-tuloy ho ang birada niya. Mukhang yung sa US, mukhang ang feeling ko sagot niya to doon sa investigasyon ng US Congress. Alam naman natin kung ano yung mainit ang dugo niya, yung kapag nagkaroon ng akusasyon ng human rights violation, ay tumasagot talaga yung presidente. Bagat hindi naman niya directly binanggit yung US Congress, pero may tingin ako, may ganun siyang intention doon, At hindi naman ito bago. Dati na ito. Parang, kumbaga, hugot, no? Oo. Hindi ka na dapat masurpresa. Opo. Ito namang relasyon. Hindi naman dapat nasira ang relasyon kasi si Presidente Trump naman mukhang body-body sila. Yung relasyon ho ng Pangulo sa makakaliwa, tingin nyo ho, kasi talagang nabiran niya rin ng gusto, yung CPP-NPA, lalong-lalo na si Joma Sison. Paano ba tayo susulong kaya? Dahil of course, may mga sinasabi na gusto pa rin ng ilan, syempre na magpatuloy itong usaping pangkapayapaan. Pero pagkatapos nito, sa tingin nyo, may tsansa pa kaya? Siya mismo nagsabi, ayaw na niya Ang sagot yan, hindi sa speech. Doon sa paglabas niya at pinuntahan niya yung mga rallyista. At nagsabi nga, nagsisigawan sa kanya na ituloy na yung peace talks. Sabi niya, gusto niyo pala, bakit niya may numbers? Sabi niya, gusto niyo usapan, di usapan. Ibig sabihin, walang sober ng kandila yan. Yung lumilitaw dyan, yung sama ng loob niya na para pang yung kabilang side ay hindi pumapayag sa peace talks. Umaatras kapag nakita nilang advantageous sa kanila. Kaya yung labanan, yung ceasefire question, actually, ang malaking usapin na siguro nagpahinto ng usapan. Pero having said that, mukhang matutuloy. Pero the mere fact, sir, na talagang lumabas ang isang presidente sa mga nagrarally pagkatapos po ng SONA, ang sinasabi nga talagang he has all the intentions to
kumbaga woo the masses, ano? Sa tingin niyo ho, ganyan din ba? No, malinaw naman yung tindig niya sa buong speech niya, yung comfortable life for all. Ano? Kaya nga malaki yung usapin ng inclusive na growth. Ano? Yun yung gusto niya. Pati itong peace question ay related yan. Kasi hindi naman magkakaroon talaga ng growth kapag may mga labanan. Yun ang makukuha mong impresyon na itong presidenteng ito ay porsigido. Kahit nga yun mga ganyang frustrations niya. At talagang security nightmare, ano, yung paglabas niya doon. Pero walang takot, no? Maraming nagulat. Okay, with that, nakikita yung sinseridad sa tingin ninyo na talagang gusto niyang ayusin. In fact, siya mismo nagsabi doon sa crowd, no, nabigyan siya ng pagkakataon, ng panahon. Yun na nga. Actually, ang basis ng mataas na popularity sa tingin ko nandyan yung pagkilala sa sincerity at determinasyon niya. No? Yung mga promisa niya, itupad niya. Kaya lang 1 year, napaka-igsi na panahon niya para mag-terapos. Right. Sir, ito yung may mga nakikita lang tayo kasi mga reaction din ano, sa social media kahapon. Sinasabi kasi nabanggit nga ng ating Pangulo yung tungkol sa Balangiga Bells. Ano? Kesa daw yun ang ipabalik, dapat daw ipabalik sa atin yung West Philippine Sea na hindi naman din natalakay ng detalyado. Hindi naman sa Amerika. Katuon yun. No? Pagpusin, nasa na tayo nagsimula ng negosasyon sa China. At yun ang posisyon natin na atin yung West Philippine Sea at saka yung mga claim na features dyan. Pero simula pa ng negosasyon. Kasi ang desisyon ng pamahalaan ay negosasyon, hindi yung bakbakan. Hindi man natin kaya Pero does it help also, sir? Pasensya na kasi nabanggit niya rin dun sa kanyang press conference after na may mga nabanggit siya na nakatutok na yung missile ng China sa atin in just 7 minutes if they want to. Talagang 7 minutes lang ang kumbaga sinasabi na that will take time no, para dun sa mapunta dito sa Metro Manila yung missile. So nakakatulong ba yun, sir, sa ganitong klase ng stand na sinasabi natin na hindi naman natin sinusuko and yet we're actually telling yung mismong China na may interest doon at siya nga hong nakubkub na doon sa West Philippine Sea na talagang hindi natin kaya. Nakakatulong ba yun sa atin o doon sa stand natin? Yan ang reality. In fact, ang problema yung reverse. Ano? Yung nakakaroon tayo ng illusion na kaya nating girahin ng China. Ganyan ang nangyari sa administrasyon ni Aquino. Akala natin tutulong ang Amerika. Hindi pala. Wala kang choice. Hindi natin kaya. Yung sinasabi niya, actually, realidad yun. Whether sabihin niya o hindi, may ganong kakaya ng China. Kaya yung usapin dito ay peaceful, negotiation. At kung tutusin, ginawa niya na. Yan na yung Pero yung iba kasi, iba yung nasa isip ng gawin, entitled naman sila sa kanila. Kaya lang, hindi sila yung presidente. Yung kabuuan po, sa tingin ninyo, saang direksyon ba patutungo ang Administrasyong Duterte? After 1 year at itong mga nabanggit niya pong mga nais niyang gawin for the next couple of years? Well, kung sundin mo yung direksyon, nandun sa slogan niya, sa tema ng kanyang speech, yung comfortable life for all. Mukhang nagsimula na nagbo-broaden na siya ng concerns. Kaya nga mahalaga itong environment, mahalaga itong economy, mahalaga yung social reforms. Kung ito tuloy-tuloy niya, yung anti-corruption, included na pala dyan, mas mabigat ang tama niyan o ang impact niyan sa buhay ng mga tao. Yan ang in-expect ko, na tutuhanin niya yung mga sinabi niya sa zona niya. So may chance ang comfortable life for all? I think so. Kung mabigat yung pinumisa niya, industrialization, remember, yan ang nagpaangat ng buhay ng mga Japanese, mga Chinese, na Koreans. Yun yung daan na dapat tahakin natin, matagal na. Pero hindi tinahak ng marami sa ating presidente ng the past. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Sige po, magandang hapon. Yan po naman si Ginoong Mon Casiple, ang political analyst at executive director ng Institute for Political and Electoral Reform.